And we're live! The Narrow Path Podcast with Pastor Angelo Brother Doy and Brother Mark. Ayan. Andito na siya! Yay! 3 weeks. Welcome back, bro. Welcome back. Para kaming Good to be here, no? Para tayong napilay nung Sobra. Oh. Bro, wag mo na Grabe ulitin. Pero may ngiti ni Mark. Kayo, Isa ba yung ngiti ni Mark? Sobrang na-miss ko kayo. Grabe. Kilig si, yung ngiti mo Si Engineer. Oh, si Engineer rin. Oh. Akala ko pumunta Oo. siya kanina. Hindi, baka Akala ko busy. pupunta siya, hindi ba siya pala pupunta? Hindi yata. na-busy siguro. Na-busy. Pero yun, welcome back, bro. We're happy na okay ka na. Na magaling ka na at Thank you. pumayat, no? Wow. Namayat. Oo. Namayat ka. Keto. Oo. Effective. Effective. Oo. Effective. Actually, isa yan sa gusto kong ibalik talaga eh. Dati, Bro, laki bro, ginawa ko na yan 2 years ago. Ang laki ng nilit niya nun. Nakalus ako ng Nakita ko yun kayo doy. mga Yung habang 35 nagbaboxing kilos. ka ba oo. doon? Kaya kaso, since yung na-injure ulit ako, parang Oo. hirap na. So, Oo. pero trying, kaya na Paglipat namin, Hindi bro, mismo yun. lipat na kami. Dito? Hindi dito, somewhere. Somewhere. Okay. Mismo yan. Kaya yun. So bro, again, welcome back to the show. We miss you. Maraming Nakamiss sa'yo. Miss ko kayo, sobra. Sobra. Sayang nga, wala siya ng Dami ko na-miss. Pascon. Oo nga. Dami ko na-miss. Thank God. Sige, dahil ikaw kamusta ka ngayon? Okay naman. Medyo ano lang din sa work, syempre. Pero, by God's grace, no, na-sustain yung strength, yung ganun. Pero kasi yung panahon niya, parang di mo masabi, no? Hindi, Parang totoo. Oo nga. Ako nung nakaraan. Tayo, di ba? Kasama din kami. biglang init, Oo. tapos parang ang daming dust sa ano. Totoo. Which is, yung nabanggit mo kanina, yung nagtitrigger sa'yo, di ba? Oo. Yung alikabok, no? Which is dati pinagtatawanan ko yung mga yung mga allergic sa dust ha. Kasi parang ang liit na bagay, Oo. dust lang eh. Nanay ko ganyan eh. Yabang mo kasi. Tapos, isipin mo, ang laki-laki mo pa. Yun nga, eh. Kamna ka ba ng Wala alikabok? sa akin yan, yung mga usok, mga dust, wala sa akin yan. Nagkakaedad na tayo. Nagkakaedad na. Saka Sabi ng baka, Dr. Age daw eh. pwede rin may effect yung transition mo nag-keto ka. Baka. Pero Possible. dapat, tapos na dapat eh. Oh, hindi Sabagay. naman, Oo. hindi kasi prolonged. yung Dapat ano, mga Oo. one or mga first week lang Oo yun nga, eh. oo nga. Oh, yun. Pero yun, yun na nga yun. Ikaw bro. Ano rin, ganun din, na busy rin talaga sa trabaho, yung The buhay, usual. alam mo yun. Oo. Oo. Tapos itong apply kung sinasabi dito na pagod talaga, physically tired lang. Siguro yung 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 challenge, tulog mo kasi. yung challenge ko talaga yung tulog, bro. Eh. Hindi ka makatulog ko yun. Oo, hindi ako. For some reason, dati kasi adjusted naman ako eh. So, siguro may times lang talaga na yung hindi ako nakakatulog talaga ng after shift. Kasi dire-diretso na ako eh. Pag out ko ng 7 a.m., mga 10 a.m., mga 9:30, gigising na ako kasi piprep ko pa yung mga baon. Oo. Tapos 10 o'clock, maghatid sa school. Pag uwi, magluluto. So nakakatulog ako siguro mga hapon na talaga. So, syempre pag humiga na ako ng hapon, yung yung utak mo, yung buhay na buhay pa. Oo, yeah. Tumatakbo. Kasi hindi ba yung circadian cycle. Kasi nga yung circadian lalim. cycle. yung natin, di ba, yung bodies natin. Nawala lang ng sandali ito. Oo nga, suma-circadian. Oo nga eh. Hindi kasi nga, di ba, Oo. hindi use yung katawan natin talaga. It's not designed tama. for daylight. Totoo yun. Sleeping, di ba? Kaya yun, so by the time na makatulog na ako, ilang oras na lang, shift ko na. So, hirap man. Pero, Hirap nun. yun nga, by God's grace, okay naman. Kaya talagang kailangan kong i-compensate yung health ko through being, alam mo yun, yung para hindi ako masyadong masobrahan. Kailangan healthy yung katawan eh. Totoo yan. Pero hirap, man. Grabe Hirap yung talaga. challenge talaga, no? Oo. Kaya mo bro. Kakatulungan tayo dyan. Sana magkaroon tayo ng guest na nutritionist, no? Okay, diet. Diet, mga diet. Nung head coach, man. Oo, di ba? Mga ganon, bro. Reformed health coach. Pero baka pagalitan lang tayo ng pagalitan. Baka, Papagaling. wag na lang po pala. Wag na lang. Sabihan lang tayo. Baka tayong gawing Yun, Baka- so anyway, meron na tayong 15 viewers. No? 15, yeah. Usually kasi,
Bro, explain na kung O nga bakit. pala, Wednesday ngayon mga kabalbas. Baka Hindi na- Thursday. Kasi merong podcast bukas, abangan nyo. Nalimutan ko yung pangalan. Basta with Pastor Jeremiah Hangad at Herald of Grace Apologetics. Nakaschedule sila tomorrow. So, para kumbaga yung audience din, syempre. So, To give nag-move way, muna no? kami just for this week, Wednesday. Wednesday tayo ngayon. Pero next week, balik na tayo sa regular programming. Thursday, 7 p.m. Oo. Yan. Ayun. Okay, so anyway, Si Pasangelo, kamusta? oo nga, ikaw pala. Oh. Ako? Oo. Ade paano ba? Para kasing ang weird, no? Nagkakamustahan tayo na Wednesday. Usually Oo nga, Thursday. Thursday. Parang di pa buo yung week. Kanina nga, pag bangon ko, sabi ko, Oo. parang kakaiba na may mag-setup ng podcast ngayon. Pero wala, ganun talaga. Ako masaya ako kasi birthday ni Amor ngayon. Ay, oo nga. Yes, happy Happy birthday. birthday, sis. Birthday, Mrs. Sobrang Kahapon nag-date kayo, di ba? kahapon. Ah, Kasi kita nga, mo may naman eh. podcast ngayon. So, pati yun, in-adjust na namin. Dahil, yun, para solo yung time. Masaya naman siya. Natutuwa ako sa misis ko kasi ang gusto niya, not for herself, pero gusto niyang si Seven mag-enjoy. Oh. So, si Seven sa play place, tapos sumakay kami ng train, yung sa SM, yung ganun. Pero parang ako yung masaya eh. Ako Okay, sa train. Sa train. First time Pangarap ko ko nga sakyan yun eh. Talaga ba? Sakay tayo, pero tigi isang Di ba basta kay MRT ka naman? Hindi, ay, hindi ka pa nakasakay, no? Sa maliit. Yung malaki ako, hindi. Hindi, kaya nga iba Ay, iba ba? experience. Okay. Iba. Parang balik ka sa pagkabata. Ewan ko, Talaga. ayun yung effect sa akin eh. Matry nga yan. Parang mas masaya pa ako kaysa kay Seven sa kay Amor. Talaga. Oo, iba eh. Try Ayun. nga natin yung Kuya Doy. Oo, wow. Pero Game, tayo- Tigi isang lang tigi isang truck. Ay, game na game ako dun. isang car. Oo. Hindi pwedeng isang, baka hindi na umandar yung gitna. Hindi naman na rin. Ayun. Pero isa pa, may hangover pa ako dun talaga kay Pastor Dan. Kasi kaka-upload oo. lang ni engineer sa YouTube. Di ko alam kung nasa Spotify na eh. Ay bro, oo nga. May Spotify na pala tayo. Oo. Oo. Oo, nakita ko. Oh. Ayun. So, Kaya lang wala ako Spotify eh. talaga? Oo, YouTube Music lang. Okay. Hindi, kahit naman, may free naman eh. Oo, tama. free Oo. na. Ayun, pinapakinggan ko kanina. So, Actually, ako nga, dami ko pang, ang dami kong utang na Backlog? Oo. Oo. Since nung yung Oo. sa inyo, yung huli. Oo nga. Di pa ako nakakagawa. Talaga, ang ng oras ko talaga, sobrang, Saan nagkasakit si Eya ng Sunday? 2 weeks. Yung una, di ba Ikaw, ako, oo. tapos si Sarah, So, tapos every si Sarah weekend. na lang ulit. Itong 3 weeks na kami hindi nakapag Grabe. Karoon siya na acute gastroenteritis. Siguro nga dahil din sa Weather yata, affected. may Oo. virus or whatever. Oo. Pero okay na siya ngayon. Okay na siya. Praise Oh, God. that's good. So yun, ako excited ako kasi may hangover pa nga ako doon sa topic last week. Pero yung topic ngayon, grabe, matindi. Actually, I'm very mindful of the topic kasi nga nakakilabot siya. Sa totoo lang. Yun ang nafe-feel ko eh. Nakakilabot kasi hindi man siya usually pinag-uusapan pero may awareness ang lahat ng tao. Oo. Tingin ko yung at least bare minimum, alam nilang may ganitong importanteng kailangan pag-usapan. Kaso, syempre, minsan dahil hindi mo naintindihan or parang conflict siya, ayaw mong i-address. So, excited ako ngayon. So, sa mga 20 viewers natin ngayon, 20 na sila, exciting to. Sa pala, na-busy rin ako nung nakaraan sa pag-ship ng mga merch. Ay, sa oo, mga oo. bumili ng merchandise ng The Narrow Path, sobrang salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Oo. Laking sobra. tulong yun. Laking tulong. Sa mga At hindi may po batch 2. may batch 2 May pa. batch two. Sa mga hindi po nakakaalam, lahat ng proceeds doon ginagamit natin dito sa ministry. Marami tong sa totoo lang gastos din eh. Pero dahil sa support. Nung una kala natin wala lang. Kasi, pero nung breakdown na ng expenses, malaki rin meron pala yung malaki. operational Oo. expense natin. Oo. So, salamat sa suporta nyo guys kasi talagang truly this show is ours kasi talaga nagtutulungan tayo dito. Part kayo ng show. Oo. Ayun. So, Introduce natin. sige. Guest Dahil natin. dyan,
itong pagkakataon na ito, ipapakilala po natin yung ating very important guest. Na-meet ko siya 2018 yata or 2019. Basta bago pandemic. Tama ba? Bago pandemic. Ay, after pala. Pandemic time na yun. Sa conference ni Steve Lawson. Steven Lawson. And ang nakakatuwa nun kasi uwian na sa UP Theater. Tapos in-offer niya lang na sino yung mga gusto sumabay. Sakto, dito ako nakatira sa Kingsville nun. Yung time na yon. And then sinakay niya na ako. Binatid niya ako hanggang gate. So nagkakwentuhan kami, nalaman ko yung ministry niya. Kaya eto, nandito na siya ngayon. So siya po ay resident pastor ng Mighty One International Christian Ministries ng Taytay Rizal and certified facilitator and educator of AIDS Link International. So siya po ay si Pastor Arvin Sual Mingoy. Mingoy ba? Mingoy? Mingoy. Yes. Mingoy. Palakpakan natin. Thank you. Yes. Welcome po sa The Narrow Path Podcast. Salamat. Nagkukumustahan kayo kanina. Actually, Sunday morning, bumiyahe kami papuntang island. Tapos, morning, family day, speaker ako. Tapos, yung evening, meron kaming pinuntahan talaga na part ng aming biyahe. And then, the following day, parenting naman. Tapos, the night, balik na kami ng city. Opo. So, pagdating sa inuubo na ako, naisip ko, natuyuan pala ako ng pawis. And siguro nga yung weather, mainit po dun yan. Yung weather system din. So, pagdating namin, kagahapon ng umaga, plakda. So, sabi ko, magre-rest lang ako. Rest lang muna ako kasi may podcast. Supposed to be nga, may training. Opo. Hindi na kami naka-attend. And then, sabi ko, kahit man lang sa podcast. Kasi, kagaya ng na-mention ko kanina, naging prayer ko po talaga ito. Na sa ganitong, not the podcast, pero sa Reform loob, Circle. sa Reform Circle, mapag-usapan ito. Kasi I've been praying. Ako, since then, ang understanding ko, kung tayo ang sinasabi natin na tayo ay yung tumanggap ng gospel, alam natin kung ano ang gospel, malinaw sa atin yon. Sana malinaw din na ang effect noon, mayroon tayong pakialam. Lalo na sa mga usapin na nakakatakot. Yes, in some way nakakatakot. And kaya siguro nakakatakot kasi nga, una, hindi natin naintindihan ano to. Opo. Tapos dahil may factor ng nakakatakot, huwag na natin pag-usapan yan, nakakatakot nga eh. So, yun yung na nakita ko somehow sa ilang panahon na ginagawa namin itong ministeryo na to. In fact, sabi ko nga, bakit pa ako napunta dito? hindi ito attractive na klase ng ministry. ng ministry. Hindi ito at one point nasabihan ako, hindi ka kasi kilala. Sabi ko, hindi naman yung ako ang pag-uusapan natin, kundi yung issue na to kasi malaking banta siya sa Pilipinong pamilya. Sa pamilyang Pilipino. Anyway, sabi ko nga, hindi lang naman dapat Pilipinong pamilya kasi this has been a problem. In fact, this is a pandemic. Na dahil hindi natin pinag-uusapan, hinahayaan natin, pero ang hindi natin alam, there are people that we know, even people that we love, that are dying. Yep. Kahapon lang namatayan kami sa circle, sa ministry na to. And it is always painful pagka may namamatay kasi merong mga treatment na available. Meron na it could somehow prolong. Kasi wala pa namang cure. So yun, salamat po sa The Narrow Path na pinatuloy nyo po. Kami, in behalf of the people behind me na ganito ang ginagawa. Na pag-usapan ito. Pag-usapan ito. Kasi ang overwhelming sa akin, kaya ako ginagawa ito, it is because of the compelling love of Jesus Christ. Kung hindi yun, wala naman ako pakialam dito eh. Amen.
Pastor, umpisa pa lang pero kitang-kita na namin yung heart mo, yung compassion mo, your passion. Nakakilabot. Grabe. Pero totoo po, mamaya we will dive deeper into unang-una, bakit ka nga napunta dito sa ministry na to? Bakit ito yung dito ka nilagay ng Panginoon? And we will tackle all of that. And isa pa, gusto ko talagang pasalamatan ng Panginoon kasi lahat naman ng nagiging guest natin talagang very impactful, di ba? Pero itong pag-uusapan natin ngayong gabi is something na is something very real sa mundo natin, lalo na dito sa Pilipinas, but doesn't have too much exposure. Opo. Lalo na po ngayon kasi I remember, and again we'll discuss it more later. I remember back in the early 90s, talagang putok na putok to. Yes. Kinakakatakutan. Tabu nga tong topic na to eh. Pero now in itong age natin ngayon, parang under the table na naman parang siya. nag-die down siya. Parang wala na namang awareness, di ba? Kasi dati, if I remember, merong mga celebrities talaga na in the open. Yung panahon natin, sila Magic Johnson, di ba? That was our era na putok na putok pa yung HIV epidemic. Easy, namatay sa ganyan. Tapos may movie pa, yung si Sarah Jane. Yung Philadelphia. Sarah Jane, sa local dalawa, Sarah Jane and Dulcura Cortez. Pero for some reason ngayon, Pastor, hindi siya talaga, wala na siya sa sa kamalayan. Hindi na siya actually sa social media wala talaga. So salamat ulit sa Panginoon kasi meron tayong ganitong platform na we can share your advocacy, your ministry, Pastor, yung puso mo for itong pag-uusapan natin. Pero bago yun, Pastor, magsha-shoutout muna tayo kasi meron na tayong 22 viewers. Actually, ito lang nakikita natin pero after libo yan. Nakakatuwa. Basahin ko lang yung ilang mga comments. Shoutout kay Brother RJ De Vega. Good evening, brother. Kay Cruz Zander, shout out sa'yo, brother. Good evening. Kay brother Darren Paul Herrera, good evening. And kay Pastor Rendel Salgado ng Shepherd Stuff. Good evening po sa inyo ni Pastor Kirux. And si Richard, hello daw po, Pastor Arvin. Richard po yung pangalan. Okay, yeah. Ayun po. Hi. At shoutout po sa lahat ng aking mga blood brothers, sabi po ni Brother Richard. Si Brother Cruzander ay from Apalit, Pampanga, sa mga kabalin. Wow. Kabalin, no? Wow. Pampanga. Ang misis ko po ay kabalin din yan. Sa akin din. Galing. Lubaw. Si Joanna, taga saan? Pampanga. Dito Sayang. Sayang, akala ko 3 strikes Ayun, so pati po kay Brother Alex de Guzman, shoutout po sa mga kasama sa GC sa Together for the Gospel. Good evening po sa inyo. And kay Brother Roman Principe, from Etivac, from Cavite. Roman Principe, good evening po. 13 Martires, mga kapatid. At sa lahat ng mga taga-subaybay, pasensya na po, nag-change lang tayong schedule ngayon, Wednesday, pero salamat sa support nyo, nag-view pa rin kayo. Syempre, shoutout din sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, lahat ng members at mga membership applicants sa TNC, Trinity Neighborhood Church, at kay Pastor Joel. Pastor Joel. Pastor Joel, good evening, Pas. Na-meet ko si Pastor Joel. Oo nga Grabe, bro. Grabe si Pastor. So, parang ang tagal na namin magkakilala. Ang one word ma-describe ko sa tatay. Mismo. Tatay talaga. Tuwing lunch break, lalo na pag may pwestong nakaupo na siya doon, tapos bakante, talagang, dito kayo. Sobrang, magaling siya mag-connect ng tao. Bless. Parang hihilahin ka na lang niya bigla Kita ko rin yung rin sa kanya ng ibang mga pastor doon. Kumbaga, yun nga, yung nirerespeto siya bilang tatay, siguro, parang ganun yung kuya figure, parang ganyan. So, nakaka-bless. Never niya inisip yung sarili niya. Sa totoo lang, yun ang tingin ko sa kanya. Laging iba. Pinaka nagustuhan ko yung inopen niya lahat ng mga inaano mo sa kanya, yung Joke lang. So, excited. Ako excited ako na mag-guest na si Pastor dito. Mukhang doon niya sasabihin lahat. On air. Pero back to the topic tayo. So, bago tayo magtuloy-tuloy, kasi sobrang juicy nito, siguro simulan na natin sa prayer. So, mga viewers, let's all bow down, let us pray.
Our good and gracious Father, we thank you for this opportunity, Panginoon. Mapag-uusapan namin ang isang mahalagang topic na hindi madalas sa pag-uusapan. Salamat o Diyos dahil kahit napaka-obscure nitong platform na to, ginagamit mo, Panginoon, para maiparating sa publiko yung mga dapat naming marinig. Salamat o Diyos dahil ginagamit mo ito, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri. Kaya ngayong gabi ito, Panginoon, we pray na bigyan nyo kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge in discussing these important things, Lord, and may we be gracious in talking about this. May we be humble and we pray, Lord, na sa mga tagapakinig, Panginoon, hindi lang awareness, kundi yung compassion, yung desire nila, Lord, to evangelize itong mga kapatid namin na pag-uusapan ay magkaroon din sila ng kabigatan sa puso at magkaroon ng ministeryo para dito. Salamat o Diyos sa inyong biyaya at habag para sa amin. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayun. Sige, Pastor, sobrang exciting itong pag-uusapan natin. Simula pa lang, no? Pero sisimulan natin sa tamang simula. Simulan natin sa testimony ni Pastor. Yes. Alamin natin. Pastor, can you tell us ano yung previous life nyo before you met the Lord? Ano yung naging journey nyo before you got saved? Mm-hmm. Yeah, ako po ay lumaki sa isang pamilyang relihiyoso. Mm-hmm. Hindi ko makakalimutan, sabi ng lola ko, dito tayo namatay, ay dito tayo nabuhay, dito na tayo mamamatay. Sarado, no? Yung mom ko ay, she would teach me, actually parang 5 years old ako, I can already recite the rosary. Wow. That's why growing up, it was my desire to be a priest. Wow. So pagka-graduate ko ng high school, may mga pumupunta yan sa sa eskwelahan ng mga paaralan. And isang grupo ng mga missionary sa sa minor seminary sa Masbate. Opo. St. Anne's, basta minor seminary doon. So from there, may mga nagpunta and wala nang question. Kung nagtanong sino ang gustong pumasok sa seminary, isa ako sa mga nagtaas ng kamay. So anyway, hindi natuloy doon. Kasi nakabuntis ako. Okay po. Maaga. Nabuntis ko yung wife ko and I was like around 17 ako noon, 15 siya. Kaya pala napakabata tignan ni Pastor. Supposed to be kasama ko siya ngayon. Naka-duty lang. And because of that, naiba yung buhay. Naiba yung buhay. Tapos kinailangan na lumuwas ng Maynila. Pero yung aking girlfriend that time, kailangan mag-aral. At lumuwas ng Maynila. And nung paluwas ng Maynila, ang usapan doon, kahit may anak na kami ay hiwalay na. Pero that day na naluluwas, nagpadala ng pamasahe yung mother-in-law ko para sumama ko. Without thinking kung anong mangyayari sa akin sa Maynila. And ngayon ko lang naisip, oo nga, ano kayang gagawin ko dito pala sa Maynila? Kasi wala naman akong pupuntahan dito. Pero naging daan yon na pagdating namin sa Maynila, 93 yun eh. Pagdating namin dito, doon ako na-invite sa isang Christian gathering. And siguro, dahil mayroon akong yung, if I may use the word, pundasyon or yung parang know-how na being religious, ay hindi ko pinalagpas iyon. Kaya lang pagdating doon, nung pinarada po yung mga banner, kasi Evangelical Church, pinarada po yung mga banner ng kung sino ang pangalan ng Diyos from Genesis to Revelation. Doon nag-iba. Basta may nag-iba, alam ko lang may nag-iba. Pero since then, parang, uy, ito yata yung parang kulang sa kalooban ko. Pero hindi pa malinaw ang gospel. Opo. Hindi pa syempre kasi yun yung meron. So anyway, because of that, nagsimula na kaming magsimba. Umaattend kami ng mga prayer meeting, Bible study,
services sa church. And sabi ng pastor namin, sabi niya, alam nyo, present kayo sa lahat ng ito. Pero actually, you're sinning against God. Kasi when you go home, nagsasama kayo ng mag-asawa, na para mag-asawa, pero hindi kayo mag-asawa. So, doon po parang nabuksan yung aking diwa na nagtanong ako, ano pong gagawin namin? Sabi niya, ayusin ninyo. Hindi niya sinabing magpakasal kayo. Ayusin ninyo ang buhay niyo sa harapan ng Panginoon. So, as I ponder later na, hindi naman niya sinabing magpakasal. Kasi siguro, yung kaisipan na hindi naman rason na magpakasal agad kung hindi nyo kayang pangatawan, lalo ng mga bata. Pero, ang sinabi niya, ayusin. So, ang naisip ko lang, kailangan naming magpakasal kasi parehas naming gusto ang isa't isa. So, anyway, nagpakasal kami. February 14, 96. Wow. During the Wednesday service. So, ang usapan lang, seremonya lang. Meron lang kaming sing-sing, pero nakakatuwa kasi pagdating namin that night, alas 7, yung isang kapatiran nagdala ng trahe de boda. Yung isa may dalang barong. Wow. Tapos may mga dalang pagkain. So nagulat din si pastor. Sabi niya, akala ko seremonya lang. On the spot. Opo, naging on the spot. And doon ko, na-experience ko yung body of Christ ba na nag-function together. So anyway, so nangyari iyon. And then, afterwards, after ilang taon, naghiwalay din kaming mag-asawa. As naiintindihan ko na ngayon, na meron kami mga shortcut during our youth na hindi namin na-experience. Na along the way, bilang mag-asawa na kami, legit na kami mag-asawa, kasal kami, may mga oportunidad na mapagdaanan iyon, bagamat mali na. So yun yung naging dahilan, naghiwalay kami for almost 3 years. And then, sumadsad po ako. Rock bottom. Doon ako nanalangin. Kasi, yung pagiging Kristiyano ko, actually, ang involvement ko, mission eh. Pumupunta kami sa mga tribo na dito sa Pilipinas, particularly sa Porac. Pero nung nangyari yun, sabi ko nga, doon ako na born again eh. Sa mission field. Doon sa pagkakataon na rock bottom ako. Kasi sabi ko, kasi nag-uuling na lang ako. Nag-uuling ako during the time. And ang prayer ko lang ganito, Lord, nagtaas ako ng kamay. It was around noon time sa ilalim ng mangga. Vivid sa memory ko yung ginawa ko, Lord, this time ikaw naman ang magmaneho ng buhay ko. Susunod na lang ako. And sabi ko nga, ngayon sa mga nauunawaan ko, siguro yun yung transformation at conversion ko talaga. Kasi I realized na hindi ko kaya without God. So anyway, so yun, and the rest is history na. Never ko pong pinangarap na magpastor. Never. Pero dito ko nga din nabuo yung kaisipan na ang totoong pastor, hindi siya nangarap maging pastor. Akin lang naman po ito. Hindi po ito doktrina. Pero marami sa mga naririnig ko po kasi hindi naman talaga attractive ang vocation na maging pastor. Lahat ng sakit ng kalooban pagdadaanan dito. Hindi ko po alam sa inyo. I am speaking about myself. Lahat ng iyak dadaanan mo. Yung problema mo nasa iyo, yung supposed to be problema ko, pamilya ko lang. Poproblemahin ko din yung problema kung ilang tao yung nasa kongregasyon. So, hindi rin siya lucrative. Unless prosperity I know. Unless, anyway. That's a different topic. Apo. So, yun. And, pati sa ministeryong ginagalawan ko ngayon, community, tapos ito, na sabi ko nga, bakit ba ako napunta dito? Ang naiintindihan ko lang, makasalanan kasi ako na kinahabagan ng Diyos. So, sino ako para magsabi, especially sa LGBTQ, na makasalanan sila
at hindi na sila dapat makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Na nagbago nga ng buhay ko, nagbago nga ng pagkatao ko, baka sila din. Kasi ang nakagisnan kong tradisyon sa churches, tanggap natin pag kriminal, ako po nakapatay, sige, ka, mahal ka ng Diyos. Tanggap natin pagka magnanakaw. Ano ko pa, may mabahabagin ng Diyos. Pero pag may bumisita sa ating mga kapilya na pagkagandang-gandang babae, tapos pag nagpakilala, ang pangalan niya ay Bruno, natatahimik po ang paligid na para bagang pag naghulog ka ng karayom, maririnig mo. So parang anong nangyari? So anyway, hindi ko po ginusto ito, pero sigurado po ako na ito'y kahabagan ng Diyos sa akin, na maintindihan ko lang na kinahabagan ako, and ini-extend ko lang. Para akong anong tawag dyan, yung pulubi na nagsasabi sa kapwa ko pulubi na doon. Amen. Merong source ng tinapay. Ganon ko lang siya naiintindihan. So, na-install akong pastor 2012. And malaking bagay iyon. I mean, may kinalaman ng Diyos doon kasi nakabuntis na nga ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, syempre. Pero I'd been praying, Lord, patapusin mo naman po ako. Kasi in the course, nakatapos yung asawa ko. And doktor na siya. Sabi ko sa mga anak ko, pag tinanong kayo, anong work ng tatay nyo? Konduktor. Para at least magkatunog. Konduktor. Good evening po, doktora. Doktora. So anyways, yan yung mga istorya na in 5 years time sa seminary, I was able to finish Bachelor of Arts in Christian Education and Bachelor of Science in Theology. Saan school po? Manila Theological College. Okay. Shout out sa Manila Theological College. Hindi ito kilalang seminary, Presbyterian ang background, pero kasi pagdating ko dun, actually na culture shock ako 1 week. Dahil ang inaasahan ko pag seminary or Bible school, mga tao may bilog sa bumbunan. Kasi mga mga Kristiyano na to at nag-aaral ng salita ng Diyos. Pambira, pagdating ko doon, nagsusuntukan. Si pastor, nagsusuntukan. At saka si pastor. Ang pinagsusuntukanan, yung nagkapikunan, dahil sa isang pinagtatalunan. Doktrina. Opo. So, ito na. Buti hindi pa nangyari sa GMA. Wala pa akong nabalitaan. Culture shock po talaga ako. Pero dito ko po, kasi siguro handful kami, nung nandoon kami, parang laging napupukaw yung diwa namin na parang there should be more. Kasi alam naman, I mean, in my case, nakadepende sa teacher kung ang katuruan na matatanggap ko depende kung anong background ng teacher. Opo. So kung iba-ibang background yan, ang bias niyan doon sa doktrina. Sapsoy ka ngayon. Opo. So doon po, 5 kami, si Jarvis, si Brian, and some other. Lagi kaming may time na maghalongkat. Hindi ko makakalimutan sa isang haligi doon sa library, si Charles Spurgeon. Wow. So doon kami nagsimulang maghalongkat ng mga doktrina, tagapagturo na hanggang ngayon sinusundan namin. Doon ko narinig si Paul Washer, wow, praise God. MacArthur, si J. Mac, John Piper. Pero alam nyo po, mas maraming kilala yung asawa ko. Mas marami siyang binabasa na pinapasa niya sa akin. So anyway, doon po, na kahit nasa evangelical ako ngayon, meron akong
pinanghahawakan na pundasyon. Kaya nakikita tayo sa mga seminar sa Reformed na seminars. na ako po yung naiintindihan ko, nandito ako, yung mga taong nasa influence ko, tinuturo ko yung alam ko. Opo. So, wala akong, isang usapin iyon. Pero, ito po. And, dito ako napasok sa ministeryong ito na sabi ko nga, dapat, kung ako mismo recipient ng gospel, hindi yung mga gospel na gaspelan, dapat dala-dala ko yung gospel na to doon sa mga taong nangangailangan. Meron sa isang pagkakataon, sa isang seminar, may nagsabi sa akin, Pastor, alam mo, tinawag ka talaga ng Panginoon dyan. Sa isip-isip ko, bakit ikaw ba hindi tinawag dito? Oo nga naman. Apo. Kasi talagang daming sinasabi. Kaya lang, yun eh. Yung mga ganun, kaya lang. So, mabigat sa kalooban, pero sabi niya, kasi yung HIV na yan, para yan yung leprosy noon. Yeah. Sabi ko, naku, ang ganda po nung naisip ninyo. Maaaring tama po kayo. Kasi noon talaga, di ba? Opo. Outcast ka talaga. And ganun, kaya po nananatiling underground. You mentioned a while about the word underground. Kaya nananatiling underground ang usapin na ito. It is because of discrimination. Opo. And pagdating naman sa church, somehow, ang perspective, kaya may HIV kasi homosexual. Pero kung may pagkakataon tayo mamaya, pwede kong ikwento na this is not really about it. This is about, actually HIV affects the whole society. Hindi lang siya homosexual. Kasi ngayon, ang term po, men having sex with men. There are men, family men that are having sex with, choose to have sex with same gender because mas pleasurable daw. And, ang term, sabi niya, bakit mas masarap ka pa sa asawa ko? Grabe, no? Depravity talaga. Oo. So, syempre, sa perspective ng gospel, it is because of depravity. Grabe yun. Bigat. Para akong sinapak eh. Oo, kasi narinig ko po yan sa inyo nung nagbibiyahe tayo, hinatid nyo ako. Yung una ko narinig yan na parang unimaginable, married men, binanggit nyo, married men na nakikipag-engage pa, na hindi nagpapakilalang gay sila or pero it's just the pleasure of it. No? And even in the churches, there are people right now, kasi ang balikan ko yon, Pastor, ano yan, modern leprosy? Sabi ko, yes. Kristiyano po to, kausap ko, Pastor, ito. Tayo din po ang modern Pharisee. Ayun na. Grabe yun. Wow. Kasi yung reaction natin parehas din sa kanila. Araw, we are holier than thou. Cleaner than thou. Mas malinis, mas matino. Pero right now, even in the churches, in the congregations, there are those na merong confusion. Pero hindi na-address kasi wala akong malapitan. Alam ko na ako'y pinatawad ng Diyos, pero ang hindi ko maintindihan, bakit, Brad, pag nakikita kita, tumitibok na mabilis ang puso ko. Ayun, Alam kong mali ito. So, walang nakakausap patungkol dito. Pag kinausap mo ang church leader, dalawang bagay, sa malamang-lamang, dalawang bagay ang pwede mangyari. Ipatawag ang board at pag-uusapan paano natin i-discipline to. Pero hindi na-address talaga. Pero hindi talaga na-address kung ano yun. Yung kasi, nasa loob ng tao. Opo, hindi niya maintindihan na alam ko yung salita ng Diyos,
Pero yung nararamdaman ko, attracted ako sa Yeah, parehong yeah. gender. Kay Brad, actually, gwapong-gwapo ako pag nag-worship lead siya. Grabe, no? Ano nga Kasi pa, realidad yan eh. Oo. Hindi, kaya siguro pagdating din dun sa mga pastors o yung nag-lead ng church, siguro kasi the only thing na naisip nila agad is disciplinary action. Kasi hindi rin nila alam kung paano i-handle yung mga ganong situation past. No? Maaari po. And madalas, ako po ang isang prominenting reaction dito. Opo. Kasi I'd been to churches, invite kami, nagturo, tapos, isa sa staff nila, positive. Pero wala na dun. Kasi binasahan ng Psalms, binasahan ng mga verses, actually, kinast out, tapos pinalayas na rin pati yung tao. Yung tao mismo. Opo. Kasi nga iisipin Sa South nila. sa South. Oo. Isipin Hinanap nila. ko po yung tao. Hinanap ko po yung tao kasi narinig ko na lumayas na eh. And narinig ko sa kanila na may sakit na hinanap ko po yung tao. Nalaman ko na nandito sa East. Pero hindi ko na-locate ng personal pero nagpa-check up somewhere dito sa East. So alam nyo po yun, Grabe, no? marami pa po itong kwento for my 12 years somehow in doing this. Marami pa kwento. Kaya nga po nung una, ang pag nag-present ako ng issue, yung issue sa buong mundo. Pero ngayon, ang statistics na pinagpo-focusan ko, yung statistics mismo ng bansa natin. Ito pa lang. Kasi, ang sabi ng Department of Health, all 18 region of our country is already infected. Wow. Grabe. Is it, Pastor, I'm just curious, is it worse now than in the 90s, sabihin natin? Opo. So, hindi lang talaga siya kalat na information, no? Actually, there are information pagka nag-search ka sa internet. Available. Available siya. Available siya. Kaya lang, meron ding isang isang itsura. Dahil naglabasan na yung mga ano tawag dyan? Mga gamot na kunyari, bago ako mag-engage sa sex, iinumin ko to para masigurado ko na hindi ako mahahawa. Or after ng sex, may pwede akong inumin para masiguradong hindi So, ako may ganun na pala? May Pastor? Meron na. existing na pala. Meron na po. Pero medyo mahal pa, hindi pa siya pang general. Parang ang dating nun pas, no? Imbis na napigilan yung sin, na-empower patuloy ngayon. Kasi pwede ko nang gawin na hindi ako magkakasakit. Kasi parang yung advocacy dati na yung safe sex. Safe diba? sex nga. Na kahit outside marriage, basta maingat safe. ka, contraceptives or whatever, okay lang. So ngayon, sa perspective namin na nagtuturo, kung ang pag-uusapan ay infection, tapos hindi mo mapigilan ang iyong sarili, mag-condom ka na lang. Mag-condom ka na lang. Kasi at least, hindi naman kita mapigilan hindi naman kita mababantayan So, practice safe sex. Iyon ang karamihang information na binibigay ng mga gumagawa nito na iba. That's why, lalo yung mga non-Christian. ang sinasabi ko nga, ang dala-dala natin dito, gumagawa tayo ng ginagawa nila, information, campaign, pero higit doon may dala-dala tayong gospel. Amen. Kasi hindi I found out, I know and I witnessed na ang tanging nagpabago sa tao na homosexual ay hindi yung kung anong nagawa niya o kahit na-infect siya. Kasi ang totoo, kahit na-infect ang isang tao, hindi naman tumitigil after. Opo. Nagtutuloy pa rin. So, nagpapatigil lang at nagpapabago ng behavior ng isang tao pag naintindihan nila yung gospel. Amen. Sino dapat ang nagdadala nito? Di ba dapat tayong mga Kristiyano? Paano nila malalaman kung tayo mismo may mga preconceived judgment na tayo na ayan, pa-impyerno na yan. Ito pa-impyerno na yan kasi terminal na to. lilembot-lembot. Yung Convict ako
Oo. Kasi to be honest, madami akong, sa office place, no? Ngayon kasi mga companies po ngayon, open na rin sa pagtanggap sa mga ng HIV. So actually madami na akong mga nakasama. And actually, yung sinasabi niyo po, aminado naman ako doon na minsan talaga may isip mo talaga na ayaw mo silang kausapin, ayaw mo silang para minsan ko po kayo. minsan pa nga medyo i-condemn mo pa, ibubuli mo pa minsan. Oo. So, grabe. Well, isa sa mga tinuturo namin is yung binanggit ko kanina, understanding and ministering to LGBTQIAAP. At least 11. Pero there are more. May plus pa yon. May plus pa. Apo. Kasi ang homosexuality, at malinaw ito sa Bible, ang technicality nito, magiging homosexual ako when I engage in sexual relationship with same sex, same gender. Pero kahit nagdamit pambabae yan, pero hindi pa nakikipagtalik, gender confused pa rin siya. Hindi pa siya full-blown homosexual. Hindi po pa siya matatawag na homosexual. Confused pa lang. Confused. Ngayon dito sana magandang maintindihan ng churches kasi dito sana merong papel. Ang bawat yung intervention isa. Critical yun. Dito sana mag-intervene, lalo na kung nagsisimulang bata pa. Pero anong ginagawa natin? Pag nakita nating lilimbot-limbot yung bata, palakpakan. Hindi lang po yun. Ang sasabihin natin, ay bading. Binabrand na. Ay bading. So, grooming yun Ginagroom na affirmation. Pero sana kung maiintindihan natin na may pwede pang gawin. Well, anyway, kahit umabot pa dito, meron pa din pwedeng gawin. It's never too late. Yes. Ngayon, Pastor, kailangan namin ng pagtuturo sa mga kabataan. Isa sa mga problema ngayon, well, kung aware kayo, nangunguna tayo ngayon sa teenage pregnancy. In fact, yung mga senador natin, nabahala sila kasi ang daming dropout na mga young girls sa school because of pregnancy. Na sila, nakita na nila, nabahala na sila. So, sana po, ito yung, dito ko po sinabi na, sana po bilang church matuto tayong manalangin ng dilat. Yeah, ganda nun. Makita natin. Manalangin tayo ng dilat. Makita natin yung mga tao, yung sitwasyon sa paligid kasi concern natin yan. Pwede tayong tumawag sa Panginoon para sa kanila. And tayo mismo ang maging mouthpiece ng kagandahang loob ng Panginoon para sa kanila kasi hindi nila alam to. Ngayon, kaya po ako nagpursige ng aking postgrad na family studies. Kasi ang naintindihan ko ngayon, lahat pala halos ng problema sa komunidad galing sa pamilya. So kung meron tayong tuturuan ngayon, bagamat parang late na, pamilya. Agree. Ako po ay marriage and family therapist ang tawag sa amin, pero hindi ko, pastor po kayo mas maano yun. Opo. So, kada meron pong individual, dalaga o binata, yung professional na lalapit kasi may problema. Isa sa ginagawa namin, tinitrace back muna saan galing ang batang ito. Kasi sa perspektibo ng counseling, itong taong ito nandito ngayon dahil doon. May kinalaman yung pamilya. Anong klaseng tatay meron siya? Anong klaseng nanay meron siya? So napaka-broad na usapin, pero ang dalangin ko po sana ang church nananalangin nga ng dilat para nakikita to. Ang sinasabi namin, i-integrate sana sa mga discipleship. Yung usapin para ma-address yung mga ibang need, hindi lang spiritual. Kasi kailangan maintindihan natin na ang isang tao ay hindi lang siya spiritual being.
sexual being siya. Physical being siya. And madalas, pag may problema ang isang tao, ini-spiritualize. At madalas ang nasisisi ang diablo. So hindi na siya pumupunta sa church. Grabe yung yung mga sinasabi ni Pastor, mga facts. Bars eh. Yeah, bars talaga eh. Yun nga, and it's advocacy na talagang ako personally, hindi ko nga first time ko talagang na-encounter tong ganito yung advocacy nyo lalo na hindi lang yung sa loob ng yung sa public pero yung sa loob mismo ng church. Kasi nga as far as my understanding, it is kung taboo topic siya sa mundo, mas lalo na sa loob ng simbahan eh. Yeah. Na parang hindi siya pinag-uusapan talaga. Actually, in the Reform Circle sa mga churches, sa base naman sa Pastor, sa kamalayan ko, may makakilala akong pastor na kasama to sa ministry nila. Kasi nga, thank you, Lord. Aware naman tayo sa, kumbaga hindi lang siya, ano ba sabihin? Hindi nga siya pinag-uusapan. Pero ina-address. So kumbaga tinitreat siya as like homosexuality is like the sin of adultery, if you may. Kagaya ng sinabi niyo na maaring mister pumatol pa sa kapwa lalaki, case ng adultery yun, and homosexuality. So kumbaga na-integrate doon, na-address siya. Pero I guess nga doon tayo nagkukulang sa sa part ng awareness nga. Kumbaga kung paano naka-advertise ang orphanage ng isang church. Walang ganun kalaking advertisement kumbaga na we cater to this specific issue. Na I don't think naniniwala ako na sin is a sin. Kahit anong kasalanan yan, na-address talaga yan ng gospel, ng church, especially in church discipline. Pero siguro it's high time nga, kagaya ng ginagawa natin ngayon, Pastor, pinag-uusapan natin para kami personally as a church, di ba? Napakaganda na magkaroon ng ganong ministeryo talaga. Kasi, yun nga karamihan, orphanage. So ako naniniwala ako, Pastor, hindi sa wala eh. I think, hindi kasing organized ng pag-address dun sa orphanage, kagaya niyan, na kailangan na. Yung drugs organized, yung prison ministry organized, yung orphanage organized. Pero yung sa issue nga ng pandemic ng HIV and AIDS in connection to LGBTQ plus wala siyang ganun nga na maybe I'm ignorant sa iba, pero dahil nanggagaling na rin po mas informed kayo sa akin, yun nga siguro yung kulang. Yung magkaroon talaga siya ng structure, i-address siya, kasi part ng rin yun ng somehow benevolence din ng church. Na ako personally as a pastor, na-challenge ako kasi kahit saan I mean, kung may ministry ako kunyari sa youth, imposibleng walang LGBTQ sa campus. Yes. Marami. Yes. So, ganun yung mga pagdadaan nga nila, mga challenges and sin na kailangang i-address. Kaya nga, sobrang agree ako dun, Pas, na kailangan talaga siya. Kumbaga kung may batcha ka, pukpukin mo Ako nga, the way I see it, yung ganitong issue na to or topic, no? I mean, labas sa church, let's parang talking about social media. And ako, as a person, being exposed to almost all platforms like TikTok, Instagram Reels, and ganyan, I can safely assume na talagang wala talaga. Like, the information is there pagka ikaw mismo yung magsasearch. Sinadya mo. Pero, I don't think the algorithm is pushing this kind of topic. Baka inaano pa nga baka inaano kasi nga tinatago, no? It could be parang bad light dun sa LGBTQ. Oo nga. Gandang punto yan. A bad light siya eh. So parang syempre 'di ba medyo hina-hype up nga 'di ba yung na yun. Para kasing dating masisisi sila, parang yun nga eh. So maganda no. Hindi kasi popularized, hindi well known, hindi attractive. Ako ang term ko attractive eh. Na ano nga ako dun sa sinabi niyo Pas na parang yung actually na ako dun sa sinabi niyo na yung who would choose, parang it's not an attractive type ministry. Of ministry, pero
Wow, grabe. Doon mo makita yung ano ng Panginoon talaga. Oo, no? kasi in comparison nga sa leprosy, Mhm. 'di ba? Talagang pinandidirihan. May colony nga eh para na-isolate sila eh. And parang na-imagine ko ngayon kung may colony man, yun na yung labas ng iglesia. Yun yung nag-gets si Pas? Labas ng four corner. Opo. Na dapat nga so it's very challenging. So bago lang magpatuloy, gusto ko lang sabihin na this has got nothing to do in bashing our churches na walang ganong ministry. Hindi ganon. Opo. Hindi ganon. Pero aminin din natin sa sarili natin, medyo nasa back burner talaga siya. Hindi siya talaga kung meron man parang lihim eh. 'Di ba? Parang ganon, underground. Hindi naman sabihin kailangan mong sabihin mga pangalan ng mga tao to. Pero kasi ako in God's providence din and in God's mercy, nakikita ko na may mga na-address. May mga believers na nagaling doon. Opo. Nag-grow. As in, ano pa kaya kung mas maingay? Doon po ako nagkaka-hope. Doon ko lagi kinukuha yung hope. Yeah. Kasi I knew people na galing sa pinaka-worst na aspeto nito. May pinorward ako sa'yo. Opo. And nung marinig nila yung gospel, nagbago. I mean, kung gaano ka makapangyarihan ang gospel na tayo mismo na bago, I doubt na kahit gaano sila kasama, kahit gaano pa karumaldumal yung nagawa nila, na hindi sila kayang bagbuhin ng gospel. Ngayon, pagdating sa ministry, ang prayer ko, sana yung mga ganitong talk. Kasi I'd been, hindi lang naman, I'd been into radio programs na itong pinag-uusapan. Pero napapansin ko po pagdating sa reaction, I just don't know, sana dito may engagement. Opo. Kasi normally for a long time na, kada pinifeature ito sa radio, parang reaction. Siguro natatakot din yung iba mag-ano. Hindi. Yeah. So, hindi ba indicator iyon ng something? Opo. Parang magtataka ka na. Di ba indicator iyon na dapat nating makita na glaring ito na ano ba? Anong meron? That's why, ang lagi kong sinasabi, oy, papanhakin mo kami, papasukin mo kami. Papasukin mo kami and let's just discuss. Ako ang prayer ko dito, mag-shed ng light sa mga follower ng The Narrow Path na mapukaw yung damdamin. Opo. Kasi hindi na ito panahon ng tutulog-tulog. Ngayon, sa church, sige, merong ginagawa. Ang simple na tanong, sa church nyo ba open na may magtanong sa iyo ang isang kabataan at pastor? Paano po kayang gagawin ko kasi nagmamasturbate ako? Open ba na pag-usapan yun, pastor? Masyado na po akong lulong sa pornography. Kung hindi ganon kung ikaw ang pastor at hindi pa nakapagtatanong ng direkta sa iyo yung mga tao sa church kay bata, kay may asawa, kasi hindi naman natin may aalis. Marami ngayong mga adult ang lulong sa pornography na nakakaasira sa relationship bilang mag-asawa. Nakakapagtanong ba? Kasi ang tingin ko po sana, ang first line, family. Second line, church. Last line of school. Last line of defense sana, church. Hindi makapagtanong sa pamilya kasi sa kultura namin, tabu. Pag-usapan yung sexuality. So kung hindi ako nakapagtanong anak ako, hindi ako nakapagtanong sa nanay ko, hindi ako nakapagtanong sa tatay ko, usually sa mga yung developmental stage ng mga bata, tayo paano ako nabuo sa sinapupunan? May mga tanong ng ganon. Sasabihin, bata ka pa. Malalaman mo yung paglaki mo. Okay? So kung hindi yun open, sana sa school. Pero nakikita natin, hindi naman lahat. Hindi naman. Yung mga pag pinag-usapan iyon, alam nyo po, ang gobyerno natin naghahangad na ituro ang sex education sa school. Ang ganda sana. Ako nagagandahan at gusto ko yon. Kaya lang ang problema, paano ituturo? Kasi ang naha-highlight sa execution, ang naha-highlight yung last. Kaya po ako naman sa perspective ko, pastor, ako naman ay kontra. Ako naman, kontra ako doon kasi
ang dapat ma-reinforce nga, kaya sinabi nyo, sa family. Yes. Na dapat nga, hindi nga yung teacher ang nagtuturo nun eh. Dapat Mismo. yung parents eh. Mismo. Pero nga dahil nga kapabayaan, so ano nangyayari, magti-take charge ngayon yung government. Which Yeah. is, para sa ating mga believers, we believe na ang nagtuturo dapat magulang. So Hindi parang yung- sinasabi mo, Pas, school. kailangan yung kung sino mang parents ang nakikinig ngayon. No? Opo. Dapat Yes. hindi kayo matakot na i-discuss Oo. ito Yeah. sa mga anak nyo. And naintindihan ko sinasabi ni Pastor na ready ka bang tanungin ng mga ganong tanong? Bilang pastor. Opo, bilang pastor. At dapat equip ang church. And Yeah. somehow, ako, may mga na-encounter naman akong ganong questions, pero more on private eh. Mhm. Hindi siya sa open eh. Yes. Na parang hirap nga mag-transition no, to talk about it publicly kasi nga, Hindi nga kaya pag-usapan sa Opo, private. oo. Ang nakakatuwa po ngayon sa mga nangyayari na sabi as a church, may 1 year na kami, meron kaming tinatawag na confession ng monthly. Actually, ngayon twice per quarter yata, na pinag-uusapan siya sa grupo ng mga kalalakihan at sa grupo ng kababaihan. I guess that's the key. Yun yung doon ang simula na mapag-usapan siya, ma-address siya, ma-confess. Kasi sin yun eh. Yeah. Kung kung kaya ko i-confess sa kapatid ko na nagsinungaling ako, dapat Sana kaya ko din Opo, yung kasi part sin na din to. to eh. I mean, and I believe it's it has something to do with growing in grace. Mhm. Kasi nga minsan tayo ganito eh. Pag hindi mo kasalanan, ginagawa ng iba, halimbawa, hindi naman ako addict sa pornography. Yung kapatid ko nag-confess lang na addicted siya sa pornography, parang yabang ko, hindi ko kasalanan yan eh. Mhm. May ganon. Yeah. May ganon. So, dapat na-address din yun. Kaya talagang ang laking trabaho niya. Opo. Pero naniniwala ko, guys, sinabi ng pastor, may hope kasi may gospel. Yes. Kaya yun yung title natin ngayon eh. Hope for the hopeless. Man. Even sa church kasi naging hopeless minsan ng Kristiyano na, paano to Lord? Mamamatay na lang ba akong Kristiyano? Ito pa rin yung struggle ko. Mhm. May mga Exactly. ganun eh. Punong-puno ng guilt. Opo. Kasi, magsisimba ako ngayon, magko-confess ako, pero paglabas ko, Monday to Friday, isa dyan. Mhm. Masisilat For sure. ako. Oo. Masisilat ako, tapos babalik na naman ako, Lord. Oo. Hiyang-hiya na ako paulit-ulit. Oo. Pero hindi ko maintindihan kasi the desire is burning within me Mm. na hindi ko kaya. Wala ko mapagsabihan actually. Mm. Ngayon, meron tayong mga accountability partners Mm. sa mga churches normally. Pero accountability will be effective only for those that are willing to be accounted. Oo. Oh, that's Halimbawa- actually a good point. Oh, yeah. Halimbawa, bro, accountability kita. Oo. You have to look over me. I mean, kaya lang, ang usapan natin hanggang dito lang. Oo. Hindi tayo umaabot doon sa pinakamadilim. Mm. Bro, alam mo, kanina may asawa ako. Kanina may pagganon ko ng aking Facebook. May dumaan. Sa panahon ngayon, hindi ko alam kung aware kayo, pero ngayon, pinapakita na yung genitals. Yeah. Grabe. It's true. Unless i-train mo yung algorithm mo, lalabas at lalabas siya. Opo. And speaking of the algorithm, pag pinindot ko pala ito, ang dami ng suggestions niya na puro ganon ang tipo. Hindi lang yan, Pastor. Mga products pa na related doon, ng mga Lazada links, Opo. Shopee links. Ano ngayon ang mga marami? Pampalaki ng ari. Oo, totoo. Actually, ma-list ko lang kahit nga yung baka maano to eh, yung Masensor. bawal na gamot. Opo. Sa AliExpress ba yun? Yung shipping? Oo. Yung mismong Yung blue pill. hindi po yung talagang Mismo? meth. Ooh. May advertisement. Seryoso ba yan? Seryoso. As in, the crystal thing na naka-advertise. So parang wala nang tabo, no? So, ano ngayon ang point natin? I mean, bakit ba, Pastor, masyado naman kayo mahalay? Well, ganito. May mga parent na nagsasabi sa akin, Pastor, pwede po bang dahan-dahanin mo? Kasi baka mapukaw yung kainosentihan ng anak ko. Ang sabi ko, if you are a parent and you think that way, I think you're too late.
Why? Pukaw na. Why? Grabe. Because you already given your child a smartphone. Oo. Pukaw na siya. It's a good thing this is being recorded, no? Yes. Babalikan ko talaga to. Hindi, totoo po yan. Kasi nga, sabi, kung hindi ikaw magtuturo sa anak mo mag-educate Sino? sa kanya ng tamang pananaw, yung mundo Yeah. ang mag-educate. Yung friends niya, classmates niya, strangers. Lahat ng tutorial ngayon nasa cellphone. And di pa, Pastor, ito sa panahon na lang natin, siguro hindi naman nagkakali yung mga edad natin, no? Saan ba tayo natuto? Yeah. Di ba? Sa paligid, yung barkada mo. Definitely not in my family. Di ba? Hindi Definitely. hindi ka educate Dahil nga, tabu siya, lalo sa Oo. panahon natin. Everything na Oo. alam ko sa about anything sexual Oo. at that time, hindi ko na sa Oo. labas. Kaya nga, ang labas ko makakarating sa bata, yung corrupted na, sinful na. Yeah. Hindi yung pure, pure. Meron akong friend, nung bata daw siya, nagtanong siya, Mami, paano ba ako nabuo sa tiyan? Kasi ganito yan, anak. Merong butterfly. The bird and the bees. Dumatak sa flower. Oo. So marami Confused. po, meron po ako mga pagkakataon na I talk to some young professional na direct ang pinag-uusapan, and I would always ask them, how do you feel about this? Do you feel awkward na itong mga binabanggit ko? Kasi binabanggit ko siya ng diretso. Kasi, well, ako po, naintindihan ko po yung sinasabi ng isang talata na God is light and in Him there is no darkness at all. Ginamit ko po yung prinsipyo na yon, na kung pag-uusapan natin ito, bakit natin isi-shade? Bakit natin pagagandahin? Tuloy, nagkakaproblema. Butterfly lang naman pala, padapuin ko na. Tama. Confused Grabe. tuloy. Confused. Grabe. Though naniniwala ako na may age appropriation pa rin. Yes! Pero dapat, ang may discernment doon, yung parent. Hindi yung iaasa mo sa PG-13. Yung Ako, nasabi ko na kay Wyatt. Oo. Nasabi ko na as early as now. Oo. Na-discuss ko na sa kanya yan. Kami rin ako, share ko lang, no? Kasi I think a few earlier episodes na banggit ko nga yung naging struggle ko sa daughter ko. Yung anak ko po, nag-iisa lang yung anak ko babae. She will be teenager na this year. Pero siguro mga 2 years ago, dahil nga dyan sa smartphone na yan, hindi namin, meron na palang Hindi na mga monitor, nangyayari sa kanilang magtotropa na usapan na ganyan, parang sexual na whatever. At that time, Pastor, in my mind, yung picture ko of my daughter was still yung very innocent, yung hindi, wala talagang kasalanan, walang alam sa mga gantong bagay na to. And siguro dahil sa, yun yung failure ko as a father, na hindi ko na-recognize yung danger ng, yung ng environment. Yung, at yung depravity mismo. Na hindi ko na malayan na, kasi she's going to a Christian school. Ang talagang legit na Christian school. May chapel doon, pastor yung pinaka-principal, yung mga teachers, lahat, mga church workers and stuff. Pero hindi ko na malayan na meron pa lang sa circle nila magkakaibigan na mga bata pa lang nanonood na ng pornography, meron ng mga confused na mga bata na classmates niya. So all of these things na syempre na-influensyahan siya kahit papano na and me as a dad, yun nga yung failure ko na una-una hindi ko na monitor yung activities niya on her smartphone. Tapos yun nga na naging unaware ako na kaya na pala siyang impluwensyahan at that young age, di ba? Nang pagdating sa mga bagay na yan. Pero by God's grace talaga, kami ng mami niya, na-discover namin yun. Talagang God's grace lang talaga. So, it's never too late. Kung paano namin na-discover yung mga bagay na yan. And then, na-address din namin, tulad ng sinasabi mo, Bro Mark, na-address namin sa kanya about yung sexuality, yung how this is so important, lalo na sa ating mga Kristiyano, yung purity, yung mga ganyan. And tama ka rin, Pastor, yung even yun nga, sabi mo nga rin, Pas, na may age appropriation, but kung gagamit tayo ng language or lingo na masyadong matamlay o hindi na yung gravity nung pag-uusapan na to,
Ganun nga ang mangyayari. Masya-shrug off lang siya na, sige, butterfly. Ang ganda nga sinabi niyo pa butterfly lang to. Sige, padapuin ko na, di ba? Kasi nga, nawala yung confusing. bigat nung subject matter, di ba? Halimbawa po, bata. Siyempre, ang kakayahan nitong umunawa, limitado pa. Pero, pwede nang simulan na turuan sila ng halimbawa, good touch and bad touch. Yeah. Yeah. Totoo yan. Ibig sabihin, sa iyong genitals, sino lang ang pwedeng humawak? So, sino lang? Ikaw lang. Even your dad should not do it. Yes. Okay? Halimbawa, batang babae. Even your dad, don't attempt to touch it. Meron po kaming mga sitwasyon Grabe. na yung tatay professional yung binibiro yung anak. Sinanay niya na kahit sa harapan ng mga bisita, hahawakan. Yung nanay. Tatay. I mean yung tatay. Bata. Anak hawakan babae. yung bata. Opo, hawakan sa genitalia. Uy, itong anak ko malaki na. Malaki na rin ito. Ala. Hanggang lumaki yung bata, ang akala niya it's a normal thing. Later on, Ay, ina-abuse sa iba. na siya nung kanyang tatay. Ay. Heartbreaking. Wow. And this is the fact, this is reality that are happening right now. Prior ng pandemya, I do not know kung hanggang saan ang pwede kong banggitin dito, pero Wala na lang pong name dropping siguro. yes, syempre. Isang wife, ayaw na niyang makipag-usap sa kahit sinong Kristiyano. Kasi hindi niya alam yung kanyang 9 years old na anak ay ginagamit pala nung kanyang asawa. Grabe. And itong asawa niya, isang prominenteng leader sa church. Nagsalita itong batang ito na 9 years old nung nakita niya na sinisimulan na rin gawin ng tatay niya yung ginagawa sa kanya doon sa 7 years old na anak. Wow. Sa kapatid. Sa kapatid. So kaya na siya nagsumbong sa nanay. So nung nalaman nung nanay, syempre nagalit. Grabe. So ang sabi nung kanyang nung in-laws, patawarin mo yung asawa mo. Patawarin mo. Ang kinausap ng kanilang pastor, ang sabi, ang Diyos nagpapatawad. This is a family concern. Alam niyo po, salamat sa Diyos kasi somebody referred her to us at naidirect namin sa sa tamang husgado para i-deal yun. Mabigyan ng justice. Opo. Na nakulong? Opo. Wala na akong update kasi nagpandemya. Pero ang punto ko, dapat i-address. Hindi po garantiya na nasa Christian school yung mga anak natin. Ako, Christian school ako. Doon ako nagkasungay. Ganito lang po ang simpleng tinuturo ko sa families. Kung gusto mong kung gusto mong mapahamak ang anak mo habang lumalaki, simulan mong wag silang pakinggan. Just start not to listen to them. Grabe. I agree. Simulan mo lang na, kunyari may mga tanong yan na parang nonsense, start to shock them. Yung tipong busy, nag-ano ka, tapos lalapit sa'yo, Daddy, sabihin mo lang, busy ako nak. Simulan mo lang na ganun. Later on, goodbye. Later on, magugulat ka, you are willing to listen pero hindi na nila kailangan ang listening ears mo kasi meron na silang nalalapitan. Meron na silang napagtatanungan. Grabe. Meron nang nakikinig sa kanila. You know what? Bakit may mga kabataan na nararahuyo na nare-rape? Kasi nagtatanong, wala mapagtanungan. Nagpumunta sa social media, may nakinig na predator. Oo. O kinita. Akala niya safe siya doon. Apo, dinaan sa regalo. Ay, wala sa tatay, wala sa nanay kasi busy. I mean, you know, I don't blame. But we have to be very, It's not a safe world out there. It is not. It's not. There's no There's no safe such place. So doon po talaga magsisimula. Doon po talaga magsisimula sa atin bilang mga magulang. That's why
sa mga pre-marriage counseling ko, as early as now, bago sila pumasok sa pag-aasawahan, pinapaintindi ko itong mga bagay na ito. Kasi, parang ganito yan, natutunan ko na yung isang society ay punong-puno ng mga subsystem. At isa sa mga subsystem doon yung family. So, pag sinum out natin yung family subsystem, maraming subsystem doon sa loob. Relationship ng husband and wife is a subsystem. Relationship ng wife sa kanyang lalaking anak is another subsystem. Relationship ng kanyang dad sa kanyang anak na lalaki is one subsystem. Okay? And so on and so forth. Kung ilan yung anak. Relationship ng siblings to one another is another subsystem. Pero the most influential subsystem in the family system is the husband and wife. If this subsystem is healthy, more likely you will produce a healthy subsystem. Yes. That's why I would always tell and teach na yung discipleship hindi dapat sa church. Sa bahay. Deuteronomy 6. Si tatay, si nanay, may responsibilidad Doon to disciple. Doon lahat. Foundational. At doon ba't mahalaga ang family worship? Amen. Yes, family worship. Kasi nga po, ang nakikita ko dito, ibabalik at babalik talaga siya sa fundamental ng ecclesiology sa Yes. church Apo. Dahil nga, nagsisimula ang teaching talaga ng doktrina sa mga magulang, sa pastor, sa church. And then magti-trickle down yan sa family. Kaya nga po kanina, siguro kung may sinabi ko kanina, first line of defense, church, family, and then school and then church. On my, at hindi ko po sasabing mali kayo. And on my perspective, sa ganitong pananaw naman, church, family, and then society. Yeah. In a sense na nanggagaling ang doktrina, yung tamang pamumuhay, yung pagtuturo Sa church. Sa church. But pag pabalik siya, microcosm, yung iglesia, ay yung family, yung family worship, bago mo i-send out yung anak mo sa society, pabalik, doon na papasok yung defense, yung line of defense na tinatawag. Apo. So, napakahalaga kasi ito pong pinag-uusapan natin, somehow nangyayari to sa church Nangyayari yung mga pag-aaral. For example, ito may nag-comment. Dapat na din siguro sa church na pag-uusapan din ang sex education. Locally sa church namin, napag-uusapan siya. Yeah. Ang sex education kasi may topic kami, may pag-aaral kami ng marriage, courtship and sexuality. Yun na yun Doon na siya pinag-uusapan, doon na lumalatag kasi ang kinakausap mo yung couples o yung mga singles, papunta yun sa mga anak nila, mga sana hindi nila. mag-stuck doon sa kausap. Dapat may i-download sa mga anak. Ibababa talaga siya. Pag uwi. Opo. Kaya naniniwala ako na it's mandato ng iglesia talaga na kaya nga po gaya sinabi nyo, isa to sa mga forefront ng battle na dapat yung church talagang nadudungisan yung kamay natin because we are working on it. Dahil ang effect talaga niya, family din. I just pray na ganun. Opo. Ang problema na ito nakita ko din ito Pinupuno ng mga activities ang church para mawala na ng time sa family. Inaagaw na, general po ito hindi po ito, pero I just pray na maging eye-opener ito sa kung may mga pastor na nakakarinig. Halimbawa, mga activities sa church. Pansinin mo, alin ang activity dyan na nagpapalakas ng pamilya? Madalas, wala dyang para sa mag-asawa para magkaroon ng date, halimbawa. Kasi sa date, magkakaroon ng magandang bond, madidevelop yung communication skills, madidevelop yung time alone na maiintindihan kasi ibang usapin ito pero just to give the parang framework. Pero madalas, lalo na sa nakagisnan ko, inuubos ng simbahan ang oras para sa pamilya.
may mga gagawin. Pero wala doon sa maraming mga gagawin yung time para kumustahin yung anak. Ako po, piniprescribe ko na sana may date individually kung dalawa anak mo. Kung tatay ka, may date ka individually sa anak mo. Yeah. Pero hindi mo magagawa yun kung wala kang date sa asawa mo. So sa aming mag-asawa, sinisingil po yun. Hindi mo ako dinate ngayon. Apo. I-remind siya. Apo. Ngayon, nakalakan yun ng mga anak namin. Hindi po perfecto yung pamilya ko. Kaya ako nandito. Pero ngayon po, nararanasan na namin, nasasabihin ng isa naming anak, tay, sa date niyo ni nanay, dalhin mo siya doon. Kasi nag-date ako doon. Ang ganda ng ambience. Alam niyo po yun? Hindi namin tinuro yun. Pero dahil nakagisna nila na meron kaming time, mga simpleng ganito lang, meron kaming time together, alam na nila. So, sa parenting, nakikita natin na kung ano yung tinuturo natin, hindi masyadong ginagawa. Pero kung ano nakikita nila na ginagawa natin, ginagawa nila. Amen. Tapos parang naisip ko lang, no? Kasi di ba kanina na pag-usapan natin yung mga pag-iba ng terms in terms of discussing sa mga bata, yung mga butterfly, no? Parang naisip ko, then correct me na lang if I'm wrong, no? Parang actually, pwede tayong mag-iba ng mga terminologies. Yun nga, age appropriation. Pwede tayong mag-iba ng terminologies as long as rooted pa rin siya sa reality. Hindi siya parang naka-fantasy, di ba? Parang yung butterflies ngayon. Masyadong, rooted pa rin siya sa, para at least, umano siya dun sa age appropriation, tapos yun nga, magkaroon pa rin siya ng basic truth na kung ano talaga yung reality. Pero siguro, halimbawa, yung parang yun, yung mga no touch, di ba, yung suggested nyo. Actually, so, sa mga magulang, ganun ang actually, wala po talagang pwedeng ipalit doon sa realidad at sa katotohanan. Yun nga eh. Kung sisimulan mo sa una pa lang na hindi na yung realidad at totoo yung gagamitin mo, magkakaproblema na right away. That's why, pagbata pa, kailangan ituro na sa kanila. Parts of the body. Ngayon. Alam nila yon, kaya nilang intindihin yon. Opo. Kasi ang kalaban natin doon, again, kung hindi manggagaling sa atin, saan pa? Lalo na po, kung yung parent may ganong temptation. Kasi galing sinabi nyo, saan ba nagsimula yung na-abuse na sinabi nyo nga kanina? Dahil malamang hindi tama yung pagre-reinforce ng education sa part na yon. Na dapat both mommies and daddies may agreement. Yes. Mayroon silang awareness. At sila rin mismo na pag-uusapan yung mga struggles nila. 'Di ba? Kung hindi siya i-address ng ganun, doon na nagsisimula yung paglilihim. Tapos in denial yung kabilang parent o sino man na hindi naman siguro yung ganun. Marami pong kaso ng abuses. Itong pandemya, sexual abuse. Tumaas ang kaso ng sexual abuse na nangyayari sa loob ng tahanan na ang perpetrator ay mismong family member. Okay. Dahil nga daw ang tagal nilang magkakasama sa loob na walang Kaya mga magulang, kung sino man nakikinig ngayon, no, wag natin maliitin ito. Gawin nating big deal ito. Itong mga bagay na to, mga warnings na ito. Actually, ngayon na dinidiscuss natin to kasi naalala ko, kinukwento sa akin ng asawa ko. Nung bata pa daw siya, maliit. And aminado ako, medyo pinagtatawanan ko siya noon. Nung kinukwento niya, alam mo, Beb, yung mama ko, ang sinabi sa akin, yung sinabi niyo na walang ibang hahawak ng kahit mga kapatid mo, kahit papa mo, ganun. Ako kasi, hindi ko naman narinig yun siguro dahil lalaki ako or something. Pero parang sa ko, ano ba yan? Parang, naman. Pero may konting parang normal ba yun na sinasabi? Kasi ngayon, dinidiscuss natin ngayon, ang big deal. Sobrang hindi big deal. Hindi mo siya na-encounter nun nung maliit kayo. Oo, big deal. Kaya mga parents, seryosohin natin yung mabigat. Ganitong aspeto sa mga anak natin. Yes, please.
Ang dami ko pong sakit ng kalooban dito na nai-experience. Na actually, yung HIV ay isa lang sa resulta. Ang pinakabata ko pong kaso na napukaw, nag-engage siya sa sex. 7 years old. What? Consensuous? I mean, may awareness siya or 9 years old yung partner niya sa likuran ng drum set ng simbahan. What? It started with a play. Oh. Pero habang ginagawa lang daw nila, may pleasure na nararamdaman. May pleasure na nararamdaman. Kaya dahil may pleasure, tinuloy-tuloy. And hindi niya alam na yun na pala yun. Tapos ang sumunod niyang encounter at 12 siya, pero adult na yung gumawa. So, kunento niya yon kasi lagi akong interesado pagka-Christian yung na-infect. Kasi lagi kong gustong malaman paano nangyari kasi gusto kong maituro ng tama. I learned from the situation and maituro ng tama bilang warning sana. Kasi ang picture ko nga po dito, nahulog ako sa bangin and then nakaahon. Pero nakita ko yung mga tao masayang tumatakbo papunta doon. Sisigawan ko sila. I will do my best in my capability to warn them. Hindi naman natin mapipigilan lahat. Pero mapipigilan natin ang ilan. So, pag tiningnan natin problema, HIV, 49 new cases per day as of June 2023. Grabe. Per day? Pero February 2024 na ngayon, ilang buwan na ang nakalilipas. When I started back then, 12 lang per day. Ngayon, 49 na. Nung March, sumampa na ng 50. Grabe. Wow. Per day, new infection. So, what is 49 compared? So, more or less, mga 1,200 yan per month. Times 12. At yan lang yung mga reported cases. Reported and voluntarily submit themselves for testing. Pastor, question lang regarding dun sa testing. Is that a free service or do they have to pay for that? Yes. It's still free. In fact, nakalimutan ko lang magdala. Hahamunin ko sana kayong ay sayang magpa-test. I just forgot to bring my kit. Ano po yun? Blood test. Prick lang po. Prick lang. Ang so, ganun kabilis? Malalaman you can know your HIV status within 15 minutes. Wow, talaga? And it's pretty accurate? Yep. Yung ginagamit namin na rapid test, hindi pa sumablay. Sayang, no? Ang ganda nga po sana kung mapakita natin actual, kung gaano kabilis, gaano ka convenient. So, all they have... Pero hindi natin pwedeng i-broadcast kasi Opo. because of RA 11166. Okay. Oo. Pero Pastor, yung is that yung kit na yon, so pupunta lang sila sa clinic or hospital? Opo, ang tawag po sa mga clinics ay social hygiene clinic. So, hanapin nyo lang ang social hygiene clinic sa inyong mga munisipyo. Ang maganda dito sa Rizal, kada munisipyo may social hygiene clinic. May mga treatment hub na available. Pastor, okay lang ba? Pasa muna tayo ng comments. Sige po. Banlaw muna, medyo na ano ko eh. Ikaw ba? Medyo... Ay, pero, diba chill lang tayo? Chill lang. Chill nga lang, pero... Inano nyo, Pastor eh. Hindi, binasag yung chill namin. Pero in all honesty, mabigat yung topic pero very eye-opener for me. Amen. Kasi I've never talked in depth about this. Lalo na with someone who's an expert, I would say, in this field. With years of experience. Hindi pa naman. Patuloy pa rin ako Pastor, nag-aaral. Yun na yun. Experience. Iba yung experience. Ako nga, ang alam ko lang yung mga politika sa music industry. Tapos, there's another world out there. Yes. Bro, kaya blessing talaga tong podcast na to. Hindi lang sa mga tagapanood, pero sa atin mismo. Oo. I mean, na-discuss natin itong mga bagay nito. So, ito, sabi po, kailangan po itong basahin, napaka-importante.
Sabi po ni Teresa Mingoy, That's my wife. I love you, dear. Yeah. God be Yes. glorified in your life. I'm proud of you. Wow. yan ang nagpapatibay sa pamilya. Yeah. Opo. Meron pa pong comment. Tama po, mahalaga talaga ang family worship. Sad to say, many did not practice it nowadays because of the culture. Para lang daw yan sa pang-church lang. Pag hindi ka nag-family worship, hindi mo sinimulan sa family, don't expect your family to really worship pag dinala mo sila sa church. Yeah. Nagsisimula talaga siya sa family. Ayun. Ito po, si Mrs. niyo po ulit, nag-react po siya dun sa ano, it's really so sad that even those that lead the church, especially pastors, really heartbreaking to hear them saying na uso na sa church ang teenage pregnancy. Yeah. Ano na lang ang role ng church? Totoo yun, Pas. Malaking problema. Ito po, to God be the glory. Sa Covenanted Church, sa Reformed Circle so far, nakita ko na dahil nga centrality yung gospel, hindi yung program. Dahil sabi nyo nga, ang daming umuubos ng oras sa imbis na ma-enrich ang family sa mga activities ng church. For example po, dati kami sa church namin na pinanggalingan, very active kami sa youth. Na imbis na yung bata, umuwi na, nag-spend na ng time sa family niya, hindi, nasa church ako eh. May practice kami, may service. May reaction ako dyan. Oo. At nakahiwalay yung youth dun sa main service na dapat sama-sama. Ginagabi na sa church. Ginagabi sa church. Napapagalitan na. Yung umaga nga eh. Oh. Di ba? May mga activities na pag looking back, kasi syempre nung araw, bata, mainit. Looking back, sa totoo lang, kung yung mga time yun spend mo sa family mo in listening to your parents, nagbabonding kayo sa family, doing your family worship and whatnot, mas nagbunga na nakakalungkot dahil may mga ganong nasasayangan na panahon. Pasingit ako, Pas. Sige po. Sabi ko po, wag po kayong, sa mga church leader, wag po kayong matuwa kung ang isang kabataan laging nasa church. Nandun na lang lagi. Dapat maging alerto kayo. Bakit siya laging nasa church? Oo nga, no? Puntahan nyo sa bahay ninyo, tanungin nyo. Nagliligpit pa ba to ng pinaghigaan? Nakakapaghugas pa ba to ng pinagkainan? Kasi kung hindi, baka ginagawa na niyang excuse ang mga gawain sa church o yung pagpunta kuno sa church. Kaya po napakalaking bagay talaga ng oversight ng pastor. Yes. Yung Oversight. kamusta mo sila, ano bang nangyayari, bare minimum kahit yung simpleng kamusta lang. No, doon pa lang marami ng kasi karamihan naman mabilis na mag-open up. And ang problem kapag busy lahat sa program, minamaliit nila, mag-oversight ako, mag-uwi na lang ako ng souls. Mag-uwi na lang ako. Ang opening line ko po lagi, kumusta? Kumusta love life? kumusta ka? Pag okay naman po, pastor, ito pa maganda. Okay naman po kaysa dati. Tatanungin ko, gaano ka okay? Bugulat mo, tutulo na. Sa'yo mga ganun. Opo. We've been... Is that correct? Hindi, mukhang I think we're still live. Nawala nga yung viewers, bro. mukhang We're blocked. na tayo. May lumabas na Talaga? na notif. Notif. Hindi, live tayo. Pero blinak yung mga audience. Tsaka yung comments. Oo. Hindi daw makita yung comments eh. Grabe, no? Sorry. Ang bilis ni hindi po, Meta basta, mag-react. It's okay. Tuloy tayo. Normal ba yan? Normal na kapag ganitong first time namin experience. I-review pa naman ata. Pero live to, bro eh. Live to eh. Mukhang marami nag-report. Anyway, it's okay, Pas. Ibig sabihin, Pas, effective tayo.
may ibang platform naman, so if we can get a kasi naka-record pa tayo eh. Oo nga, nawala nga yung mga viewers, no? Naging dalawa na lang. I-change yung natin. Ibig sabihin po, may tinatamaan. Tulad nga sinabi nyo, Pas, yung regarding dun sa Meta, di ba? Oo. Ito na this is their way of stopping the message going out. Kasi nga, lalo na lang ngayon, yung political stage natin ngayon na may inclusivity and stuff like that. So this is a very sensitive topic talaga. Kaya. Actually, second, yung una naming woke agenda yung naman yung topic namin a few episodes before. Nagkaroon din ng issue na inano rin nila. Hindi na nila binlock kasi ngayon block na tayo outright eh. May notif eh. Yun, hindi nila, 'di ba after po ng live na po-post na siya agad sa FB. So ang nangyayari is hindi siya nag-post agad. After a week pa nila pinost. So parang ni-review nila siguro or whatever. Pero it turns out ngayon mukhang live tayong kinat on air. Kakacheck ko lang sa profile ko. This content isn't available right now. Yun, wala na. So you have to save it, bro. Ang tanong, paano? Pag in-end mo siya, kailangan mo i-download agad. How can we download it? Diretso ba yung recording mo? Naka-live po kasi. Wala tayong external recording. Unless naka-record sa OBS, check mo nga bro kung may option doon. Hindi siya may option pero hindi natin ginagamit. Talaga ba? So what are the possibility? May maraming nag-report. Pwede yun. Ibig sabihin nagmo-monitor sila sa bawat broadcast? Opo. Maybe yung mga viewer na pwedeng viewer na report. Tinamaan actually may nakita akong viewer, actually yung mga ganyan red flag sa akin yung profile tapos yung profile pic blanco. May nakita ako kanina, mga couple of them. Sige, bago natin i-end kasi kung ma-save to ma-retrieve, gusto ko lang sabihin sa cam na pwedeng mawala yung page. So this is a badge of honor for us. In the name of Christ, in the name of the gospel, we're doing His ministry, and it's a pleasure to work with all of you. Kung just in case lang mawala yung page, babalik naman natin. Yan, tumatawag si engineer. And we're back. Totoo na to. Pasensya na. We just got a notification habang naka-live tayo na block tayo ni Meta. It's either may nag-report o kung ano pa man. And as God as our witness, wala naman tayong sinabing inappropriate sa mga pinag-uusapan natin. It's just that mabigat talaga yung topic at may mga tinatamaan siguro. Sa mga nag-report nito, gusto ko maintindihan ninyo na we are not doing this to bash anyone or to put anyone in a bad light. This is actually our service to inform everybody about the gospel. Kung ano yung solusyon sa mga nawawala ng pag-asa. The hope for the hopeless is the gospel. It's Christ. So, we've decided na i-cut short muna itong discussion natin dahil para makabuelo tayo ng maayos. Pero definitely, hindi tayo mapipigilan maghayag ng ebanghelyo, bigyan ng pag-asa ang mga nawawalang pag-asa at ipahayag natin kung anong solusyon sa kasalanan. Di natin papalitan ng tawag sa kasalanan. We'll call it as it is dahil yung sagot doon, yung gamot doon, makapangyarihan. We are not ashamed of the gospel of Christ for it has the power to save. And naniniwala ako na in God's providence, nangyayari itong mga bagay na ito. This is for our good. This is for the glory of God. Kahit yung mga pangka-cancel, pang-bablock sa atin, kasama to. Ibig sabihin, we're doing something good for the ministry, for the Lord. So, bago ko, tatapusin pa rin natin to dun sa tamang ending natin. Hindi pa tapos yung discussion, pero tatapusin natin tong podcast episode na to sa tamang paraan. Hindi pa namin na-discuss. We haven't scratched the surface of the topic. Pero babawian natin to ng mas matindi. Kaya yung mga nag-block sa amin, you have to do better than that. You cannot silence us. You cannot stop us. You have to kill us if
gusto mo talagang matigil to. Kung sino ka man, kung meta ka man, kung ano man, Jesus is Lord. Siya ang sovereign sa lahat ng bagay. Kahit sa ang platform, di mo masa-silence ang pulpit, lalo na mga bibig namin maghayag ng katotohanan. So, para sa ito, in your face, this is the gospel. Pastor Arvin, can you tell us about the gospel in view of the hopeless people? Hindi ko alam kung saan ko pupulutin eh. Pero, I'll just want to say this. God in His sovereignty came to earth, died on the cross, so that you and me will receive forgiveness of our sins. And ito yung hugot namin kung bakit namin ginagawa ito. So that, katulad ko na pulubi, I am telling you that there is hope. There is hope in Jesus and Jesus alone. Halika. Halika, usap tayo. God bless you. Grabe. What happened? Ayan, grabe. Pastor, for the record, that's the shortest presentation of the gospel. But that's the simplicity of it. And that's the reason why ginagawa natin tong bagay na ito. Kasi we have a message to tell the hopeless world. Yeah. That Jesus Christ saves. And yun ang pag-asa natin. And sa mga hindi nagugustuhan yung sinasabi namin, I want you to know that there's hope in Christ. There's hope in Christ. Kaya na sinabi ni Pastor, God condescended, bumaba siya dito to save sinners like us. We are no better than you. Personally, I think I'm the worst sinner that I know, and God has saved me. There's hope in Christ. So, sa mga kabalbas natin, continue to pray for this ministry, continue to support us sa kahit ano pang paraan, by sharing these videos, by subscribing, by following, by buying our merch. Hindi namin to ikayayaman. May mga kanya-kanya kaming pinagkukuhaan ng kabuhayan namin. So, this is for the ministry. Kaya sa mga gustong sumuporta ng podcast na ito, unahin nyo sa panalangin. Unahin nyo sa panalangin. Yes. Pray for us. Pray for our local churches. Pray for Pastor Arvin sa ministry niya. Pray for TNC, for CCRBC at ang iba't iba pang mga iglesia na kasama natin dito. At higit sa lahat, wag natin kakalimutan kung bakit natin ito ginagawa. Hindi ito platform para sumikat kami o kung ano pa man. We are not social media personalities o influencers. I'm a pastor. That's who I am. And ultimately, I'm a child of God. And part ng ministry, part ng pagiging anak ng Diyos ay maghayag sa anumang platform meron. Tanggalin nyo to, hindi naman tatahimik ang bibig namin. Maghahayag pa rin kami ng Ebanghelyo. Any last words, Kidoy, before we end? Nasabi niya na pareho eh. I'm just amazed at ang pagkilos ng Panginoon, lalo na sa buhay niyo po, Pastor. In the short few hour and a half or 2 hours na pag-uusap natin, grabe yung nabuksan yung isip ko sa na hindi lang pala kung ano yung alam kong iniikutan ko. Yeah. Yun lang pala yung mundo. There is a whole nother world out there na hindi man ako aware, and you have instilled something in me, inspired me na to look into this as well eh. Na kung paano pa kami at Pastor makapag-partner sa inyo to Definitely. work with you in your ministry. We will do it, Pastor. Kasi obviously, tulad nga na sinabi ni Pastor Angel, this topic is very sensitive, this topic is very real, and there are real forces trying to stop us from letting the people know or the world know about what's going on. So, yun po. Brother Mark?
Yeah, to be honest, I'm convicted tonight. In terms of being exposed sa yung sa mga sa stories, tapos yung sa kung paano kumilos ang Panginoon sa itong yun nga, yung world na I'm not even aware na ano. So naging convicted ako in a way na hindi ako I wasn't kind. I wasn't kind to some of the people na alam ko na in this world na, well, some of my office mates na ganun. So salamat sa Panginoon for this opportunity. Grabe. Because kung hindi nangyari to, I would still go on my merry way. I'm sure pag uwi, papagalitan ako na asawa ko. Kasi my wife would actually stop me sometimes na yan ka na naman, wag mong anuhin yan si ganyan. Porket ganito siya. Ganyan So pinagkatawanan ko lang yon. So I'm very sure. I told you so. Gaganon niya ako. So pero salamat sa Panginoon, ginagamit niya tong mga avenues na to, Pastor, sa buhay mo, sa journey mo, and everything, every life na put into the table na nakwento nyo about kung ano yung stories nila, kung paano kumilos ang Panginoon sa mga buhay nila. So, Amen. So, yun, may nagtatanong, Good PM po, mapapanood pa po ba yung previous video na takedown? Yes, definitely. We have it on record. YouTube, post namin sa YouTube and sa Spotify. Yeah. So, abangan nyo lang po, no? We upload it. And bukod doon, meron pa tayong susunod na episode nito. May part 2 pa to. Babalik si Pastor para pag-usapan natin. Umpisa pa lang eh. Oo nga eh. May privilege. May privilege. Dami pa to. Oo. Dami pa yan. At salamat sa mga churches namin, sa mga local churches namin, ni Pastor, TNCN, CCRBC, nagpe-pray kayo, pati sa mga kapatiran na nanalangin for this. I know, I mean, salamat. Sabi ko. Pastor, any mixed emotion ako right now, but I am thankful. This is my prayer actually. This has been my prayer na masama ako sa pag-uusap ng mga totoong namumuhay sa mabuting balita. Amen. Kasi again, sabi ko nga, kung tayo yon, sinasabi nating tayo yon, dapat concerned tayo. Amen. Kasi malinaw naman, sabi, I am not ashamed of the gospel of God. Amen. Because it is the power of God unto salvation. Amen. Amen. Given yon, malinaw yon na foolishness ito sa iba. To the perishing. To the perishing, opo. So, thank you sa opportunity. I mean, sa pribileyo. Our pleasure. Our pleasure. Grabe. Willing. Yes. Willing. Kasi wala naman po akong, sabi ko nga kanina, di ba, off the air, kung meron akong katandaan, na katatandaan na gustong gawin, ito yon. Kasi palagay ko po, kung si Jesus bababa, katulad nung una, I think, makikita ko siya na nagpupunta sa mga person living with HIV sa mga ospital, yung mga dying, na most of them ay anak din, some of them ay tatay din, nanay din, some of them sinilang na hindi na HIV positive. That's why hindi siya pwedeng ikahon sa isang box lang na hindi homosexuality. Yun kasi ang nagpapalayo sa atin, pero malinaw po siguro kaya tayo lumalayo doon kasi hindi natin naintindihan yung habag ng Diyos. Amen. Kaya yung reaction natin para bagang hindi tawag ko preconceived judgment, pero tayo lahat ay pare-pareho. Minsan may nagtanong po sa akin, Pastor, totoo po bang
papunta sa impyerno ang mga bading. Sabi ko, pero hindi lang sila. Lahat tayo. Hindi lang sila. Kasama din ang mga sinungaling. Mga straight. So, huwag ka mag-alala. Kasi bading yung nagtanong. So, masarap po. And sa mga biro-biro ko, kung gusto mo na ministry, ito yung ministry. So, salamat sa pagkakataon. Uulit at uulit kung may pagkakataon. Right. Sige. Yun guys, so very unfortunate yung nangyari. No, but it's not unfortunate. Hindi pala unfortunate. It's a blessing. It's a blessing. Tama. It's still a high note. Sa totoo yes, lang. of course. It's still a high note kasi we know that... Hindi na pabilis. Na-share kagad yung gospel. No. Yun lang naman talaga eh. Wala namang ibang... Pero don't worry guys kasi you will be able to watch it on replay sa ating YouTube channel. Yes. Just search for The Narrow Path Podcast PH also, on YouTube. And then also meron din tayong recording sa Spotify. Same domain lang, The Narrow Path Podcast PH. So mapapanood nyo to doon. And definitely we will have a part 2 with Pastor Arvin. Maybe nga, baka nga may part 3 pa or kahit ilang parts to kasi it's a very important thing to consider discuss. this, Pastor, as our official partnership with you and your ministry. Thank official you. to. And also guys, mga kabalbas, moving forward dahil sa mga nangyayari dito sa maybe we can consider moving platform to YouTube. So if you can, 3,000 na tayo dito sa Facebook. So please guys, supportahan nyo yung YouTube channel din natin. Subscribe kayo doon, tell your friends about it kasi kahit papano medyo mas madaling mag-usap doon eh. Yes. So mas maluwag-luwag maybe moving forward we can do that if you will continue to support us. So please tell your friends about the YouTube channel, i-follow nyo, mag-subscribe kayo doon, tell everybody. Ayan. And of course, salamat sa lahat ng sumusuporta sa The Narrow Path Podcast. Yung mga friends namin from Sunday Skull, NYTX, sa Daily Core, ANA Highlands Delight, Kable at iba pa. At sa marami pa, hindi pa namin naayos lahat ng mga partnerships. Also, gusto ko lang shout out kay Pastor Franco Ferrer in connection with iDisciple. Promise ko sa kanya, ipa-plug natin to. So, Communion with God, iDisciple 2024 National Conference in Philippine Baptist Theological Seminary in Baguio City. It's on October 31 to November 2, 2024. So, maaga pa, mag-register na kayo. Search nyo lang sa Facebook. Makikita nyo naman, iDisciple. And maganda. Ang topics po doon ay basically mga plenary speakers, si Aubrey Siqueira, Jared Garcia, Ray Caguin, Robbie Casas, Parker Windle, and si Pastor Franco Ferrer. And may mga devotional leaders, si Brother Japheth Indico and Kevin Soriano. And marami pang speakers kagaya nila Pastor Oscar Villa, Pastor Derek Parfan, Pastor Alan Manzanares, si Brother Cabalbasto, Ruben Sabel. Yes. Si Raymond Francia, Pastor John Hofelella, shout out. Si Pastor James Balor. Alam ko taga-Bataan to si Pastor James Balor. Uziel Idurot and si Nikki Hoya, yung mga kapatid. And syempre si Pauline Ferrer. Yun yung mga breakout session speakers sa iDisciple 24. So, check it out. And also, sa mga sumusuporta rin sa amin, sa merch, ngayon, alam mo, nakakatuwa, kung kailan tayo nag-relive, pumalo tayo ko din 50, umangat palalo. Mas maganda. So, bili pa kayo ng shirt, umorder pa kayo, talunin natin si Meta. Suportahan nyo ang ministry na ito para mas magtagal tayo, mas maraming magawa. And salamat sa inyo. Sa mga nag-send ng stars, salamat sa inyo. Shoutout kay Pastor Joseph Pelejo sa ARBC, kay Pastor Erdi at sa lahat. So, I guess, on that note, maraming salamat. Again, this is Pastor Angelo, Brother Doy, and Brother Mark. And Pastor Arvin Bingoy. Alright, good this night. This is The Narrow Path Podcast. See you next Soli week. Deo Gloria. See you on Thursday, Thursday live, next 7 week. p.m. Yeah, next week. God bless. God bless.